sa isang pagbili. Hindi lamang to isang skincare product, isang gadget, o isang parcel na isang araw lamang hihintayin. But what if buying is no longer about needs? What if every add to cart, there's an emotion waiting to be filled? Ang lungkot ay hindi laging nakikita. Hindi ito laging tahimik na pag-upo sa isang sulok. Hindi ito palaging pagiging mag-isa. Minsan nakatago ito sa likod ng mga ngiti sa classroom, sa maingay na tawanan ng magkakaibigan, sa mga estudyanteng mukhang okay pero unti-unti nang napapagod sa loob. Sa perspektibo ng isang estudyante, ang loneliness ay maaaring maramdaman kahit napapalibutan ng maraming tao. Kapag pakiramdam mo ay wala talagang nakakaintindi sa'yo, kapag ang pressure sa academics, expectation at personal na problema ay unti-unting bumibigat. Sa paglipas ng panahon, lumalalim ang usapin ng kalungkutan sa mga kabataan. Pinapakita ng iba't ibang pag-aaral na mas mataas ang posibilidad na makaranas ng loneliness at depressive symptoms ang mga babaeng estudyante kumpara sa mga lalaking estudyante. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ligtas ang kalalakihan sa ganitong karanasan. Dahil sa likod ng bawat estudyante, babae man o lalaki, maaaring may laban na hindi nakikita ng iba. At sa loob ng mga paaralan, sa mga hallway, classrooms at screens na araw-araw nating tinitignan, ilang estudyante kaya ang tahimik na humaharap sa kalungkutan. Ito ang kwento ng mga damdaming hindi madaling sabihin, ng mga kabataang patuloy na naghahanap ng koneksyon habang pilit na nagpapatuloy. Dahil minsan ang pinakamalalim na lungkot ay yung hindi kailanman na itanong. Parcel po. Guys, may parcel ka na naman. Araw-araw na yan, ha? Mayaman yan. Simpleng araw lamang para sa mga estudyanteng ito. Normal na araw na may sasalubong na parcel sa kanilang pinto. Ngunit ano nga ba ang naging punot dulo nito? Na para bang nagmistulang epidemya ang nakagawi ang pag-order online. Dala ba ng lungkot o pag-iisa? Nafe-feel mo bang lonely or mag-isa ka? Madalas, especially sa school, mahirap kasi mga bagong mukha and academic pressure na rin. Tsaka during pandemic, may epekto rin siya towards students. For example, sa bagong setup ng school, after ilang taon na wala sa amin, lalo na sa batch namin, na pag-start ng pandemic is nasaktuhan sa pagtungtong ng senior high school namin. And sakto ka-graduate namin through modules is college na. So we consider it hard, especially may mga bagay na dapat natutunan at nalaman namin during that time. And para makapag-adjust sa academic pressure na meron ang college. Wala ka bang naging kaibigan as of now sa college na pwedeng tumulong at maging karamay sa ACADS? Wala man akong kaklose, lalo na new school. As for me, nahihirapan ako makipag-interact with other students, especially di naman ako ganun ka-outgoing, unlike ng iba. It will take a lot of time, but for the time being, well, feel ko mag-isa lang ako eh. I spend a lot of time na lang through online, scroll sa newsfeed, and minsan, makakita ng pwedeng bilhin online, ganun lang. As students search for comfort and stability, shopping can become a temporary emotional escape para matakasan at malingat saglit sa pag-iisa at lungkot na nadarama.
One of the crucial role in improving emotional well-being is social support. Pagkakaroon ng supportive na kaibigan, kaklase at mga pamilya na makakausap at makakaramay can help reduce feelings of loneliness. However, students who struggle to build meaningful relationships may experience emotional emptiness. At nafe-feel mong lonely or mag-isa ka? Well, sa bahay kasi, ako lang naiwan mag-isa talaga. And, syempre, only child ako, both of my parents, nagtatrabaho. Then, ginagawa ko, I spend my time, nag-scroll ako sa mga online market, o kaya sa Shopee, Lazada, ganyan. Maibsan lang yung nararamdaman ko na mag-isa ako sa bahay, lalo na pag uwi ko sa eskwelahan. Ganon din yung nararamdaman ko na loneliness yung nararamdaman ko talaga. Yes, nagiging na-excited ako dahil syempre re-regaluhan ko yung sarili ko, na bibili ko yung mga bagay na gusto ko. Parang feel ko na may na-achieve ako para sa sarili ko. When people feel disconnected socially, they sometimes seek emotional satisfaction through material things. Buying product can create temporary happiness or sense of belonging. In the digital age, students spend hours online every day. Social media has become both a source of connection and a trigger for loneliness. Constant exposure to influencers, trends, and advertisement increases the desire to buy. Usually, nag-scroll lang ako sa mga shopping apps na available. And minsan, bumibili ako ng mga bagay na hindi naman talaga totaling kailangan. And yun, na-excite ako for that moment. And I felt like I'm always rewarding myself back. May bago palang Bini photo card. Na-search ko nga. Online shopping offers instant gratification, mabilis, madali, and emotionally rewarding. But for some students, this behavior might become repetitive or nagiging paulit-ulit, and they become emotionally dependent on this kind of feeling na mahirap nang iwasan dahil ito na ang kanilang nakasanayan. Shopping online can become part of their coping mechanism. The result of documentary shows that loneliness become a drive force for these college students to buy products online that offer instant gratification. Sino ba tayo para maghusga na sa simpleng pagbili, online ay nagiging mayabang at magastos ka. Pero sa likod nito, may kaakibat palang mabigat na dala-dala. Ang kalungkutan na kanilang nadarama ang siyang nagtutulak para mapabili ang mga taong ito. Base na din sa aming naging survey ay madalas ito ang kanilang nagiging dahilan. An instant gratification and self-rewarding ang siyang nagtutulak para sila ay mapabili. Sa simpleng add to cart ay napupunan nito ang kanilang munting kaligayahan. Panandalian man, ngunit isa na ito sa naging parte ng buhay nila. Maraming nagsasabi, di mabibili ang kaligayahan, pero para sa mga taong ito ang pumupuno sa puso nilang may kulang.